Home sweet home. Tungkol kay Wendy yung pag-uusapan natin. Hinahanap niya kung saan ka nakatira. Pati nga ako binubulabog niya. Senyor, ano ho yung pinainom sa inyong gamot ni Agoncilla? Ewan ko, para sa puso ko daw. Matapang lang yan eh, dahil may kakampi siya. Pero once na yung mag-isa yan, bahagang buntot niyan. Hindi po kaya kapag sinisindihan ng lampara, doon ako babalik sa dati kong anyo. Oh my God! Bintay gas! Nasaan pa si Kulas? Ay, lumabas na po siya, madam. Kukunin niya po yung lampara. Hi! Hoy! May sinabi siya sa akin na nagulat ako na alam niya. Katulad ng, bakit may buntot ka pa? Di ba maging tao ka na? Hindi ka na dapat magiging aso pa ulit. Wala naman nakakaalam tungkol sa akin eh. Maliban sa'yo. Nagtataka lang ako bakit bigla na lang sumulpot yun sa lugar natin. Yung bulaklak na binigay sa akin ni Benji, tamang-tama. Pwede ko itong gamitin para mapatunayan na ako talaga si Lucy. Dulce, simula ngayon, ikaw na magpapainom ng gamot kay Tito Duarte. Itong dalawang hilera na itong mga gamot na to, para sa sakit sa puso niya. Twice a day ipinapainom to. Ito namang isa dito, itong isang hilera na to, para sa high blood pressure niya. Once a day naman pinapainom. Maliwanag ba? Opo. Ako na humbala kay Senyor Duarte. Maraming salamat po, ma'am. Okay ka lang, ma'am? Eh, bakit pinagkatiwala mo sa Dulce na yun yung pagpapainom ng gamot sa matandang yun? Eh, ano kung mabuko tayo? Pwede ba? Huwag ka nga OA. Ha? Manahimik ka nga dyan, ingay mo eh. Ano ba talaga Ano ngayon? Ano ngayon kung mabuko? Eh di mabuko! Eh, paano tayo? Magpapakulong na lang tayo? Sino naman nagsabing makukulong tayo? Bakit tayo makukulong? Eh sino ba nagpainom ng gamot? Hindi ba si Dulce? Ah. Naku, ma'am. Ang galing na talaga. Lagot ngayon sa akin yung Dulce na yan. Ang pagkawasak ng pamilya niya magiging tagumpay ko. Natin. Ikaw ang makinatin dyan, atribida. Alaman ko rin kung nasaan ka rin din. Maiisahan din kita, Kuloy. Sige na, ako na lang magpapainom ng gamot sa kanya. Senyor, ito na ho yung gamot niyo. Ako na ho magpapainom sa inyo ng gamot niyo. Alam niyo, yan ang hindi ko maintindihan. Itong si Papa, para bang sunod-sunura na lang siya kay Evansilla. Oo naman siya ng hope. Nakakatakot naman yan. Paano kung pinapapatay na pala yung matanda? Oo lang din siya? Huwag! Huwag niyo na hong inumin to, Papa. Bakit? Ano nangyari? Alam ko ho, iba na ho yung trato niyo sa akin. Gusto ko lang malaman niyo na mahal ko pa rin po kayo. Dahil kayo ho ang ama ng taong mahal ko. Kahit sino ho ang mahal ni Reden, mamahalin ko rin ho lahat sila. Ayoko lang ho kayo mapahamak. Ayoko lang ho kayo mapahamak.
Lucy! 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 Mang Sijo, Lucy! nakita niyo na po ba si Benji? Oo! Andun siya doon sa bahay na ni Peking Lucy! Andun! Kailangan ko po siya makausap. Meron na po akong nahanap na bagay na pwedeng maging ebidensya at magpapatunay na ako talaga si Lucy. Teka! Ikaw ang itong lampara! At totoo! Meron na siyang gas! Pwede natin sintihan para magbalik yung dati mukha niyo! Hindi ba? Pero Mang Sijo, hindi naman po kasi tayo sigurado kung yan nga ba talaga yung magpapabalik sa dati kong itsura eh. Pero ito pong bagay na hawak kong ebidensya, sigurado po ako. Maniniwala si Benji na ako talaga si Lucy kapag nakita niya to. Samahan niyo po ako. Sige. Bakit kasi uwi ka na kaagad? Ang aga-aga pa. Lucy, mag-aaral pa ako. Saka ayoko abutan ako dito ni Dane at Django. Baka maya magkaasaran na naman kami. Bakit kasi hindi mo pa sapakin eh? Lucy, mas mabuti na yung umiwas. Katulad na lang nung kanina dun sa basketball. Bigla-bigla ka na lang aalis. Bakit mo ba kasi ginawa yun? Ayoko nga ng gulo, di ba? Oo, sige, hindi ka nakipag-away, pero nakasagupa mo naman yung banegnig na yun. Eh, mas gusto ko na makipagbugbugan ka kaysa sa makaharap mo yung kampo ng kadiliman na yun. Benji. Wala ka ba talagang planong tigilan si Benji? Ang kapal din ng mukha mo eh, no? Benji, meron lang akong gustong ipakita sa'yo. Na magpapatunay na ako talaga si Lucy. Hindi yung babaeng yan. Naaalala mo ba to? Alam ko yung bulaklak na yan. Yan yung binigay ko kay Lucy nung nasa gubat kami. Lucy? Kailangan ko mapasuri itong mga gamot na to. Dulce! Ma'am! Ginagawa mo sa mga gamot ni Tito Duarte? Ma'am, Walang hiya ka? Akin na nga yan! Kaya pala nawawala yung ganito ko, kaya nawawala yung bulaklak ko kasi kinuha mo. Inipit ko lang to dun sa libro ko eh! Napakasama mo! Akin na to! Hindi ito pwedeng maging sa'yo dahil sa akin to! Hindi ito pwedeng mapunta sa'yo dahil ako talaga si Lucy! Ako ang nagmamayari nito, hindi ikaw! Akin Wait! to! Huwag kayong mag-away! Bulaklak lang yan eh! Oo, tama! Bulaklak lang yan! Tama na! Pare? 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 Huli ka! Alam ko na ngayon ang bahay ni Rite. Pare? Oh, sino yan? Nandiyan na. Ale? Oh, pare! Basta, pare. Ito pala. Oo nga, hindi ko Masugod ka. Eh, binibisita kita. Oh, sino to? Aba, ewan ko dyan. Hindi ko kilala yan eh. Hindi ito ang bahay ni Riden? Bakit? Sino bang nagsabi doon ako pupunta? Narinig ko sa usapan niyo nung kasama mo kanina na pupunta ka sa bahay ni Riden. Oh, si Reden ba to? Lito po ako. Lito. Oh, tinan mo, sabi sa'yo eh. Nagbagong isip ko.
Hindi ba pwede mangyari? Ano pare? Sa Lunes, aasahan ko yung delivery mo. Ay, ha? oo, walang problema. Pagkahan mo. Sige, para- magluluto pa ako eh. Sige. Paano, Wendy? Mauna na ako sa'yo. Alam mo, para sabihin ko sa'yo, kanina, ang lakas ng kutob ko. Sinusundan mo ako. Alam mo, kahit na pogi to, wise to. Ma'am, kasi kumukuha lang ho ako ng mga gamot na ihahanda ko po para mapainom po kay senyor kasi aalis na rin ho ako maya-maya eh. Ako nang bahala dyan. Iwanan mo na yan. Opo, ma'am. Ma'am, nakakahiya naman ho kung kayo pa ho ang gagawa. Hindi ka naman siguro dapat mahiya kung wala kang ginagawang masama, di ba? Dala niya ang lampara. Mahiwaga yun. At oras na malaman niyang kapangyarihan nito. Pwedeng matalo ka. Ay! Hindi mo na kailan! Lucy! 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 Sinira ang lampara ko! Lucy! Tama na, Lucy! Tama na! Lucy, tama na! Tama na, Lucy! Napakasama mo! Bitawan! Bitaw! Bitaw nga kayo! Tama! Lucy! Lucy! Bitaw nga kayo! Tama na, Lucy! Tama na, Lucy! Lucy, ano ba? Ano ba ginagawa mo? Tama na, Lucy! Tama na, Lucy! Hindi mo kailangan sirain yung gamit niya. Dapat nga magpasalamat pa siya sa akin. Kasi hindi yung mukha niya sinira ko. Pasalamat ka kasi hindi ko binuntun sa'yo yung galit ko. Pwes, sa'yo ko ibubuntun yung galit ko. Napakasama mo! Lucy! Huminawag ka! Lucy, ano ba? Napakasama mo! Palibatan! Galing ka sa impyerno! Lumang bahay na yan! Lucy! Ano ba? Sabi na tama na eh. Tama na, Lucy! Lucy, tama na! Benji, hindi mo pa napapansin? Hindi mo pa napapansin na kaya niya ginagawa yan para sirain tayo? Ha? Pati pamilya ko kinukuha niya. Kaya kung may kawawa man sa aming dalawa, ako yun. Kasi ako sinasaktan niya ako, hindi lang pisikal. Pati damdamin ko, sinasaktan niya. Hindi mo ba maintindihan yun? Lucy! Lucy! Lucy, sandali lang. Lucy! Ano to mga kapsula na to? Yun yung mga pinapainom ni Agoncilla kay Papa. Piling, hindi ba yung kapatid mo nagtatrabaho sa isang laboratorio? Oo. Kaya mo bang ipasuri sa kanya kung anong klaseng mga gamot yan? Ma'am, nagdududa na sa atin si Dulce. Pwede ba huwag kang makiatin dyan? Sa akin lang. Nari napupuna ko eh. Eh, baka naman napapraning lang kayo. Ano? Pinagsasabi mo dyan. Kahit ganun yung Dulce na yun, may utak rin yun. Akala niya hindi ko alam. Kumukupit siya ng gamot na pinapainom niya kay Tito Duarte. Bakit naman siya kukuha ng gamot? Iinom din siya? Hindi. Mukha ba hindi ka talaga nag-iisip, ano? Hindi yun ang balak niya. Malamang may gustong siguraduhin yun eh. Sige, ako bahala. Dadalhin ko to sa opisina nila. Salamat, Mare, ha? Pasensya ka na sa abala ko. Hindi lang kasi ako mapakali sa kalagayan ni Papa, eh. Okay lang. Eh, kahit naman ako eh, kung meron din ako masamang hinala, hindi rin ako mapapakali. Sige, alis na ako, ha? Salamat. Sige, dalhin ko na sa kapatid ko. Diyos ko, sana mali itong kutob ko. Huwag naman sana nilang pagbalakan na masama si Papa. Pero sorry na lang siya.
Matalino man siya, mas matalino pa rin ako sa kanya. At bago pa niya naisip, alam ko na kung anong pangontra. So ma'am, kikilos na ba tayo? Sinabi ko ba yun? Pwede mag-antay ka? Kikilos tayo kapag sinabi kong kikilos tayo. Pero for the meantime, I can still relax, pamper myself, at pagbalik ko, sisiguraduhin ko na masosopla ko kung ano man yung binabalak ng Dulce na yan laban sa atin. Kahit ka ba sa akin? Paano? Mas kinakampihan mo pa yata yung babaeng yun kaysa sa akin eh. Lucy, ayoko naman kasi mga api ka ng tao. Lalo na may kapansanan. Anong gusto mong gawin ko? Titiisin ko na lang yung panggugulo niya, ganun. Hindi mo ba naisip na baka may diferensya sa pag-iisip? Hindi ba dapat ikaw yung mas umunawa sa kanya? Pero pinipilit niya na siya nga si Lucy. Eh, sino naman kakausap sa kanya? Bakit papatulan mo siya? So, ibig sabihin, hindi ka naniniwala sa kanya. Hindi. Ano ba? Sige. Basta, pangako mo lang sa akin na hindi ka maniniwala sa kahit na anong sasabihin niya. Oo. Sino kaya ang babaeng ko? Bakit marami siyang alam tungkol sa akin? Yan na nga lang yung nag-iisang pag-asa ko para masabi ko sa kanila na ako si Lucy na wala pa. Kahit naman anong gawin kong paraan, hindi sila naniniwala sa akin eh. Naniniwala lang sila kapag nakita nila yung dati kong anyo. Nagagalit ka ba sa kanila? Hindi po. Hindi ko naman po sila masisisi eh. Kahit naman siguro nasa kalagayan nila, kahit na sino, hindi rin sila basta-basta lang na magtitiwala. Pero alam ko po na may paraan pa. Ginawa ko na po lahat ng paraan eh. Kaya wala nangyari. Sila ay natatanging pag-asa ko. Huwag ka mag-alala. Huwag ka mag-alala. Gagawin ko to. Ayusin ko to. Pangako ko sa'yo yan. Pangako ko. Kaayusin ko to. Magsidyo. Salamat po. Napakabait niyo po sa akin. Mabait kang bata. Katulad ka nung yung anak ko, mabait na anak. Ang hindi ko lang maintindihan, bakit ganun ang nangyari sa kabila ng kabutihan niya. Dinanas niya yung lupit ng lumang bahay. Yung mga bata pa niya, ayoko lang maulit. Kaya yung nangyari, kahit kanino man, yung karanasan ng anak ko. Hayaan mo. Sasamahan kita sa inyo dahil alam ko ang nararamdaman ng isang magulang sa naulilang anak. Sasamahan kita. Huwag ka mag-alala. Kahit ano mangyari, ayusin ko to. Gagawin ko to. Pangako ko. Para sa'yo. Para sa'yo.
Aray! Aray! Sige, Mikay, pingutin mo pa. Pingutin mo pa! Sige! Aray! Aray ko! Sige! Aray! Masakit, Mikay! Pag may kamay nga lang ako, hindi lang yan naabutin mo! Madam! Hawak mo na yung lampara. Naagaw pa sa'yo ng sinto-sintong si Jo! Madam, hindi ko naman po gusto yun eh. Yan. Yan ang lagi mong sinasabi. Sa kapalpakan mo. Hindi ko naman gusto yun eh. Eh, paano na ngayon yan? Pag nagkataon, magagamit na ni Lusa ang lampara. At mababalik na ang dati niyang anyo. Aray! At Mikay! kapag nangyari yon, loser na naman tayo! Madam, patawad naman. Pingutin mo pa. Aray! 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 Aray ko! Mikay! Dulce! Mare! Piling. Mare! Oh, ano, may resulta ka na ba dun sa laboratory? Ito, resulta nung pinacheck mo sa kapatid ko. Ano, Mare? Mali ba yung kutob ko? Totoong gamot ba yung binibigay ni Agustina kay Papa? Hindi, Dulce. Nilalason yung papa ni Redin. Eh, mataas ang arsenic content ng kapsula niya. Unti-unti na siyang pinapatay. Nasa kanya pa rin ang lampara. Kaya hindi malayo. Nagamit na ni Lucy ngayon yon. At pag mangyari yon, may tulog ka sa babaeng negra. Tama nga po kayo, Mang Sidjo. Ang lamparang ang nakakapagpawala ng bisa ng sumpa sa akin. Samantali mo na yung pagkakataon. Lucy, ikaw ba yan? Hindi niya na mapapakinabangan ng lampara. Hindi na siya babalik sa dati. Kailangan ako ipagtapat sa'yo, Reden. Sa papa mo ako nagtatrabaho. Di ba binili ko sa'yo? Na huwag ka lalapit doon? Nakita mo naman kung paano tayo binastos nun eh. Sarili ko pamilya pinagtabuyan tayo. Yung kamay niyo, oh. Kapag maghiwalay ang mag-asawa yan, babalik na ang kaliwa kong kamay. Then patawarin mo. Parang ako. Siniloko mo ako. Tinraidor mo ako.